Hello? Halika! Oh. Shh! Huwag kang maingay. Tulungan mo ko. May gusto papatay sa akin. Kaya kitang tulungan. Pero pwede bang ibaba mo muna yung kutsilyo? Pasok. Tahimik lang. Nakikita ko kayo! Lumabas na kayo! May tao dito! Nandito sila! Salamat lang. Uy, nananaginip ka na naman. Nahanap na ba sila? Malapit na siguro. Kuya, nahanap na. Nasa Red Hole sila. Tara, sige. Sure ka ba dito? Oo, dito nga. Si Shupeng pa ang nag-send ng location. Mukhang tama naman. Linlin, tingin mo ba kakayanin natin to? Mukhang kaya naman. Si Shupeng, hayop talaga yun. Salamat, Linlin. Kung di lang nagkasakit si Mama, hindi ko to gagawin. Okay lang. Di ba sabi ni Shupeng, kapag nakuha na natin yung 400k, wala na siyang habol sa atin. Mamaya, bahala na ako nung mangyari. Tara na. Sino nga kayo? Ganito kasi yon. Yung utang sa inyo ni Mr. Shu na 8 million, overdue na ng kalahating taon yon. Kaya ngayon, nandito kami para maningil para kay Mr. Shu. Ano pangalan mo? Sa kalye, tawag nila sa akin, si Poki. Eh, ikaw ba? Sa kalye, tawag nila sa akin, First Lady. Pwede ko ba malaman kung sino ang boss mo? Narinig mo na ba si Mr. Shin? Shin Mingkwan? Oo. Siya ang asawa ko. Pero akala ko hindi pa siya kasal. Mababa lang talaga ang profile ng mister ko. Ako rin, bihira lumabas. Si Xiao Yuan, kapatid ko yan. Pamilya na nga ang turing ko dyan eh. Si ate pala to eh. Kung pamilya tayo, edi bayaran mo ng utang mo. Huwag ka mag-alala, hindi naman urgent yan. Pero ate, don't worry. Ayusin ko yan, pangako. May kailangan lang talaga ako ngayon, ate. Pwede mo ba akong tulungan kay Mr. King? Ate, pwede mo ba siyang kausapin para sa akin? Oo naman. Sabihin mo lang kung ano yun. Sasabihin ko kay Mister. Pwede rin ba na kunin ko na lang ang number ni Mr. King? Para makausap ko siya ng direkta. Sige. Walang problema. Ano? Okay, niloloko mo ako ah! Italian! Bitawan mo kami! Bitawan mo kami! Anong ginagawa mo? Sa tingin mo? Akala mo tanga ko ah! Kung ikaw ang babae ni Kim Ming-suan, eh di ako ang lolo niya! Makinig ka! Bitawan mo kami ngayon din! Pag nalaman ng mister ko to, hindi ka niya papalagpasin! Ngayon din, bababuin ko kayo pareho! Tignan natin si Ming Xingsuan kung paano niya ako pipigilan! Hoy, Mazi! Si Shupeng ang nag-utos sa akin para maningil sa'yo! Bitaw! Si Shupeng, tilaglag ako! Ang kapal na mukha mo, pati babae ni Mr. Shin ginagamit mo! Bitawan mo ko! Shupeng! May lakas ka ng loob na traitor rin ako! Pagpadala ka ba ng babae ni Mr. King sa akin? Hindi pwede yan. Si Xiao Yuan, bagong graduate lang. Eh sino naman tong isa? Kilala mo ba siya? Bitawan mo ko! Ang pangalan niyan Guan Lin. Kaibigan siya ni Xiao Yuan. Hindi siya yung babae ni Mr. King. Uy pare, sariwa pa yan oh. Kakagraduate lang yan. 23 pa lang yan. Shupeng! Walang hiya ka talaga! Wala kang puso! Ang payo lang sa'yo, ni Kuya Xiao Yuan, padaanin mo si Kuya Basi na maayos. May kapalit yan bro. Bitawan mo ko! Ayop ka! Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin! Anong balak mo? Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Tatawag ako na pulis! Hoy!
Pareho lang kayong lahat. Nandito ka rin lang. Wala ka ng alisan. Huwag kayo lalapit! Ang tapang-tapang mo ah! Papakalmahin kita ngayon. Tawan mo ako! Bitawan mo ako! Ngayong gabi, akin ka! Oo na, gusto mo rin to, hindi ba? Ayoko! Bitawan! 800 million lang naman, hindi ba? Ha? Basta ngayong gabi, pagsisilbihan mo ko at mga tropa ko na maayos, ibibigay ko agad ang pera. Bitawan mo ako! Ano ba yan? Sino na magsumabli sa plano ko, ha? Mazi, mukhang makakalimutin ka na ngayon. Kinuha mo lang yung shipment namin kanina. Tapos ngayon kunyari di mo maalala. Kunya Corporation. Shin Mingxuan. Ikaw si Shin Mingxuan. Ikaw si Ching Mingxuan? Yun nga ayoko pa naman sa gulo. Siya nga yan. Mr. Kin, wala akong alam sa inyo pala yung shipment. Mazi, ayoko ng paligoy-ligoy. Straight to the point ako. Bagong umaga, dapat nasa warehouse ko na ang mga gamit. Kung hindi, maghanap ka na ng sarili mong libingan. Huwag, Mr. Kin. Maawa ka, maawa ka. Tauhan niyo ba siya? Ay, Mr. Kin, ganito kasi. Pasalubog lang yan ang alalay ko. Pasaway lang yung batang yan eh. Ang sabi pa niya, babae mo raw siya. Pero nahuli ko agad na sinungaling. Kung trip ninyo, pwede mo siyang isama mamaya. Sinabi mong babae kita? Mr. Shin, misunderstanding lang to. Ang totoo. Tama ka. Oo, babae nga kita. Sumama ka sa akin. Teka, sandali. May utang kasing kaibigan ko na 400k kay Shupeng. Pinapunta ako ni Shupeng para maningil kay Mazi. Kung mabayaran, burado na daw yung utang. Hindi totoong sinasabi niya. Ito batang to. Hanggang ngayon mahilig pa rin makialam sa hindi ni problema. Mr. Kin, lahat ng ito malaking misunderstanding lang. Bilis, ilabas mo agad yung babae. Lilin, okay ka lang ba? Okay lang. Mazi, narinig mo naman. Ako ang babae ng Mr. Shin. Bayaran mo na agad ang utang mo. Kung hindi, magagalit si Mr. Shin sa'yo. Itong batang to. Ang galing manghamon gamit ang pangalan ng iba. Nakakaaliw ha. Binastos ka ba kanina? Bibigyan kita ng chance. Bawiin mo ngayon. Masi, kailangan ko pa bang ulitin? Mr. Kin, babayaran ko na. Kuya, okay ka ba? Si Mr. Shin ang nagutos sa akin. Anong okay dito, ha? Ikaw si Shupeng, hindi ba? Ikaw naman, ang yabang mo sa harap ng kuya ko. Pagod ka na sa buhay. Niloko mo ako, ha? Ano ba? Ito na si Mr. Shin. Mr. Shin niya? Mr. Shin, pasensya na po, hindi ko po kayo nakilala. Patawarin niyo po ako. Ako, kaya kong palagpasin. Pero ngayong araw, binastos niyo ang babae ko. Paano natin to ayusin? Babae niyo? Parang hindi naman halata. Ay naku, ate, patawarin mo na ako, ate, please. Tatingin mo, sincere ka na ba ngayon? Anong gusto mong gawin namin? Sabihin mo lang. Basta sasabihin mo, gagawin namin. E di mag-handstand ka habang umiinom ng beer. Game ako dyan. Eto na. Tama na. Lasa kaya? Opo. Mr. Shin, salamat. Sandali lang. Ang pangalan ko'y si Shin. Worth lang ba sa isang simpleng salamat? Kakawala ko lang sa panganib. Mas delikado pala siya. Mr. Shin, sabihin niyo po anong pwede kong gawin para makabawi po sa pagtulong niyo. Ano pangalan mo? Ako si Guanin, isa akong psychologist. Kung may problema ka sa mental health, pwede mong i-consult sa akin. Libre kong gagawin para sa'yo. Maganda pangalan mo. Pero ako kasi, hindi ako mahilig mag-share ng resources sa iba. Alam mo, sa totoo lang, kailangan ko talaga ng someone special. Yung palaging kasama ko. Kaya kong bayaran. Mr. Shin,
Walang ganong service. Ang isang psychologist. Kung wala na kayong kailangan, naalis na ako. Sandali lang. Ito ang address at contact ko. Feeling ko, kakailanganin mo rin tong trabaho na to. Sige po. Ingat ka. Salamat. Salamat. Alis na kami. Nakakatuwang babae talaga. Ba't po ako natanggal, Chip? Guanlin, may nakaaway ka ba lately? Kanina kasi yung taga-Kunya Group pumunta rito sa foundation. Hindi din kita matulungan ngayon. Baka may kinalaman to kay Ching Minchuan. Sige po, Chip. Aalamin ko po muna kung anong meron. Then babalik ako. Hello po. Dito po ba nakatira si Mr. Minchuan? Sino sila? Ako po si Guanlin. Pinapunta po ako dito ni Mr. Shin. Miss Guan, pasok ka. Sinabi na niya na darating ka. Tatawagan ko siya agad. Hoy, sino ba tong hinahanap mo? Ako si Guanlin. Nahanap ko si Mr. Shin. Changma, bakit sino-sino na lang pinapapasok mo? Simula ngayon, kapag wala akong pahintulot o ni Mr. Shin, bawal pumasok kung kahit sino. Naintindihan? Miss, mukhang may mali kang akala. Nandito lang ako para magtanong kay Mr. Shin. Pagkatapos nun, naalis na ako. At FYI, malinis ako. Hindi tulad ng iba dyan. Nakala mo kung sino nang sa bahay ng iba, nagmamagaling pa. Ikaw ha? Bastos ka! Ano ibig mo sabihin ha? Walang kahit anong bakas ng babae dito na parang may nakatira talaga. At si Zhangma, kanina pa sinasabi na ikaw si Miss Shuang. Hindi ka asawa. Pare-pareho lang tayong bisita dito. So huwag kang umasta na parang ikaw ang reyna. Bastos ka! Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Kung bastos ka, babastusin din kita. Mag-ingat-ingat ka sa ginagawa mo. Hindi mo alam kung sino kinakalaban mo. Yampos mo ako! Papalag ka ha? Huwag ka kikilos! Tumigil ka! Walang hiya ka! Tigil na, miss. Mamaya darating na si sir. Ha? Oo, pauwi na si kuya. Bakit di mo agad sinabi? Hayop ka! Tinigyan mo tono. Ganto po itsura ko. Ikaw una nanakit. Zhangma, anong balak mo gawin? Ma'am, bisita rin ni sir si Miss Guan. Baka mapagalitan din ako. Di ka natakot sa akin ngayon? Huwag mong kalimutan. May alas pa ako laban sa'yo. Kung sisirain mo ang mukha ko ngayon, di ko ito palalampasin. Zhangma, gaya ng dati, kunin mo ang gamit. Di ba ang yabang mo kanina? Ngayon, papakitaan kita. Makakatikim ka sa akin ngayon. Kung di mo ako kayang patayin, hintayin mong bumalik si Mr. Shin. Tingnan natin kung paano ko magpapaliwanag. Kuya ko si Mr. Shin. Lumaki kaming magkasama parang kambal. Akala mo ba pipiliin ka niya? Kesa sa akin, kahit di na siya magreklamo, magpapablatter ako. Ipapamedico legal kita. Sabihin ka na sa'yo, kahit mapatay pa kita ngayon, wala kang pasa, puro internal injury lang. Lahat ng yan hindi makikita. Miss, baliw ka na ba? Pumunta lang ako dito para kausapin si Mr. Shin. Aalis din ako agad. Pero pagdating ko sinugod magad ako. Alam mo, alam ko rin kayong mga babae may bala kay kuya. Kaya ikaw makinig ka. Akin si Mr. Shin. Ako lang pwedeng maging misis niya. Kahit matulog pa kayo sa kama niya, kayang-kaya kong patahimikin kayong parang walang nangyari. Parang may paranoia siya. Delikado na to. Huwag na natin siyang i-trigger. Sige, basta ayusin mo lang ang bayad. Hindi lang ako mawawala. Mapapalit pa ako ng buong identity. Ikaw naman, Miss Shuang. Gano'n ka kaseryoso dito? Sabi mo nga, childhood sweetheart kayo ni Mr. Shin. So, hindi ka naman siguro kapos sa pera. Ayun na nga, tulad ng iba, isa ka rin palang mababa ang level. Akala ko pa naman mahirap ng kalaban. Pero ang dali mo palang kausapin. O sige, sabihin mo magkano. Sis, nag-uusap na tayo tungkol sa presyo. Baka naman, pwede mo na akong pakawalan. Tama ba? Basta wag mo akong lolokohin ha. Sige, sabihin mo. 1 million? 100 million? 1 billion? Bayaran mo lang ng buo. Ang kapal ng mukha mo! Anong kalokohan to? Hindi mo ba nakita? Mr. Shin, buti bumalik ka. Yaya-san, anong nangyayari dito? Yung babaeng
yan, inaapi ako. Shuang. Kuya, kailangan mo akong ipagtanggol. Ay, hindi ako may gawa niyan. Hinabol niya ako kaya tumakbo ako. Tapos nadapa siya sa sarili niya. Sinungaling ka! Ikaw talaga! Tingnan mo! Shuang. Tingnan mo, lumalakas ang ulo mo ah. Miss Guan, pasensya na po. Bata pa lang kasi. Lagi ako nang papalakas kay Shuang. Kung may masabi mo siyang masama, pasensya na. Shuang, mag-sorry ka kay Miss Guan. Ano? Ako pa magsusorry sa kanya? Bilis! Sige na. Wag na, hindi ko na kailangan. Hindi naman ako dito para mag-sorry. Gusto ko lang itanong kay Mr. Shin. Siya ba ang nag-utos na tanggalin ako sa trabaho? Kung siya nga, baka pwedeng ibalik ako. Gusto ko pa naman ang trabaho ko ngayon. Miss Guan, naiparating ko na sa iyo kahapon. Inaalok ko po kayo bilang personal na consultant. Kung hindi mo kaya magdesisyon, di ako nang gagawa ng hakbang para sa iyo. Ano yung personal pa? Anong klase pamamaraan yan? Anong ginagawa mong kaplastikan para magustuhan ka ng kuya ko? Hoy! Napunta ako dito para mag-resign. Pero si Miss Shuang, parang ayaw kong tanggapin sa trabaho. Kung ganun, ako na lang ang bahala. Ang sweldo ko, 50k bago tax. Ay hindi, 50k pala net. Tapos bonus pa. Pati OT, dagdag pa. Okay na ba, Mr. Shin? 50k? Sige. Sige na, papayag na ako. Basta akong personal. Di okay lang. May hiling ako. Habang nagpapagamot ako, yung mga katulad ni Miss Shuang, huwag sanang lumapit sa akin. Kapag may mga katulad niya, naapektuhan ang mood ko. At maapektuhan din ang gamutan. Wala pong problema. Tapos na. May diskilasyon yung buto mo. Inayos ko na yan kanina. Hindi na masyadong sasakit ang ulo mo. Mga psychologist pa, marunong din magayos ng buto. Itong project ko, may dagdag na performance bonus yan. Okay. Mr. Shin, meron ba kayong ibang pajama? Medyo revealing kasi ito. May mas revealing pa nga eh. Mr. Shin, saan ako matutulog ngayon? Bilang personal na psychologist ko, saan ako matutulog? Siyempre ikaw din doon. Bakit? Ayaw mo? Dahil kung ayaw mo, pwede ka nang umalis. Hindi pwede. Ang dami ko nang na-offend recently. Pag lumabas ako ngayon, kung may makakikita, isang galaw lang nila, tapos na ako. Tsaka, si Xing Minshan may itsura naman, kaya kahit matulog kami, parang ako pa ang makikinabang. Okay. Ano bang iniisip mo? Ako isang tapat na tao. Wala akong balak pilitin ka. Huwag ka munang uminom. Kakamassage ko lang sa'yo. Talaga ba? Kung gusto kong uminom, okay lang sa'kin. Anong klaseng alak to? Sarap pala. Gusto mo pa? Teka. Uy! Huwag kang bastos. Huwag mong gawing biro to. Alam mo ba kung sino ako? Xing Minshan? Ako si Xing Minshan. Wala pang ganitong babae sa buhay ko. Ikaw ba'y swerte ha? O baka naman ikaw ang magiging kalbaryo ko. Ang bilis mong makatulog ha. Bakit ganyan ka titig ng titig sa akin? Natatakot ka ba na may gagawin ako sa'yo? Hindi. Hindi kasi. First time ko lang kasing matulog sa kama ng ibang tao. Medyo hindi pa ako sanay. Ayos lang. No-order pa nga ako eh. Baka kasi lasing ka lang. Wala naman siguro akong ginawa sa'yo, di ba? Hindi mo ba matandaan? Ay, yun lang. Wala naman. Kasi po sobrang coffee ng tulog ko kagabi.
Mukhang kailangan kita talaga. Kailangan kita matulog sa tabi ko. Siguro, hindi naman masama, diba? Hello? Sige, pupunta na ako. Miss Leng, hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang tumulong eh. Kung matanda ka, huwag mong gawing biro to ha. Mag-ingat ka, baka isubok kita sa kuya ko. Baka hindi mo na kayang magtago. Miss Leng, pag-usapan natin ito na maayos. Hello? Jiangma. Ano nangyari sa'yo? Miss Guan. Jiangma, tingnan mo nga yung itsura mo. Punong-puno ka ng pawis. Baka may sakit ka na. Hindi, okay lang ako. Ganun ba? Siguro naman. Baka may hawak na pruweba si Miss Leng laban sa'yo. Miss Guan, anong ibig mong sabihin? Hindi ko gets. Kung ganun, ipadala ko nila kay Mr. Shin yung recording ko. Para pakinggan niya. Miss Guan, alam mo na po, sorry na. Hindi na to kailangang malaman ni Mr. Shin. Sige na, hindi ko na sasabihin. Pero kailangan mong malaman kung sino ang may kontrol sa bahay na to. Naintindihan ko po. Gets ko na po. Huwag kang magpasobra. Huwag niyong gawing biro to. Nasusuka ako. Di mo na yata kaya eh. Gusto ko pa. Isa pa nga. Matulog na nga tayo. Kuya, si Masi binalik na yung mga gamit. Nahanap na ba yung utak sa likod ni Masi? Si Zhangzuan. Totoo, may plano pala sila. Walang problema. Kung ganun sila kainteresado sa atin, huwag na lang tayo magtago. Oo. Ibigay mo to kay Masi. Si Masi ang bahala magbigay sa iba. Ano to? Ito ang pruweba na si Zhangzuan ang nagtaksi sa atin. Si Masi na ang bahala magpasa nito. Oo. Ay. Guanin, salamat ha. Kung hindi ka tumulong sa akin nung last time, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Wala na yun. By the way, ano balak mo sa gastos ng pagpapagamot ng nanay mo? May plano ka na ba? Alam mo ba, may trabaho na ako ngayon. At malaking tulong si Mr. Shin at yung isa si Shanye. Pinili niya akong bigyan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Kaya magkakaroon na ako ng pera para matulungan ng nanay ko. Si Chanlo? Mabait siya tao. Kung may pagkakataon, personal kong pasasalamatan siya. Bakit ka nandito? Bakit? Hindi ba ako pwede dito? Dahil ba sa iyo ang coffee shop na to? Hindi mo ba alam? Ngayong gabi ako at si Kuya magsasama sa dinner event. Medyo busy ako. Hindi ka tulad mo ang saya lang. Ganun ba? Oo naman. Guanlin, sana lang ma-realize mo na ang tamang lugar mo. Wala ka sa posisyon para magyabang. Akala mo siguro may halaga ka. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging special kahit magmukha kang milyonaryo. Kahit kailan, hindi ko naman tinangkang maging ganun. Sayang no? Isang magandang lugar tapos ikaw ang dumaan. Naging parang kalsadang walang kwenta. Hindi bagay dito. Huwag mong sabihin yun sa kapatid ko. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Ayos ka lang. Okay lang ako. Walang niya ka. Tulog ka na lang. Ba't ka tumatawa? Ganyan ka pala, nakikiuso lang. Ang tanga mo. Mukhang hindi mo pa natututunan yung nangyari last time. Tapos ang lakas ng loob mo magyabag dito? Bastos ka! Kaya mo na lumaban? Lilin, ang galing mo. Tama, mabilis at matindi. Sige, maglaban tayo. Anong magagawa mo? Kailangan ko ba magpasikat para sa'yo? Pakinggan mo. Hindi pa natatapos yung usapan natin ng nakaraan. Lumayo ka sa akin. Kung hindi, pati ang kapatid ko. Hindi kita palalampasin. Talaga? Sige, aabangan ko. Kung tutulungan ka ng mga kapatid mo. Sige, aabangan ko. Kung tutulungan ka ng mga kapatid mo. Huwag mo kung pakialaman. Kung magka-problema ka sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero kung paulit-ulit ka, lahat ng problema mo tapos na. Anong plano mo? Wala akong gagawin. Gagamitin ko lang ang ginawa mo sa'yo. Pakinggan mo. Ang mga kapatid ko nagsimula sila sa mga laban. Kapag iniiwasan mo ako, huwag mo kalimutan. Yung kuya ko. Talaga lang ha? Tingnan natin kung sino
ang papanigan nila. Makikita mo. Si Mr. Shin, kaya kanya dinala dito dahil trip niya lang. Pagsawa na siya, babalik ka rin kung saan ka galing. Sige, subukan natin. Miss Leng, assistant lang talaga ako ni Mr. Shin. Misunderstanding lang ito, wala kaming something promise. Anong ginagawa mo? Yung dati mong ginawa, ikaw at si Sangma. Pinagpapalunin niyo ako ng pamalo. Hindi ko yun sinabi kay Mr. Shin. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. May problema ka ba? Ang igay ninyo. Kuya, baliw na ata itong babae na to. Mr. Shin, buti dumating kayo. Namasyal lang kami ng friends ko. Pagod na kaya nag-coffee break. Tapos biglang dumating si Miss Leng. Nagwala, out of nowhere. Sinaktan pa kami. Mr. Shin, buti nandito kayo ngayon. Pakilinaw niyo lang kay Miss Leng na wala tayong relasyon. Shuang, wala ka ng respeto ngayon ha? Si Miss Guanlin ay official ko ng assistant. Yung mga kalokohan mo dati, pinagpapasensyahan ko na. Pero ngayon, kailangan mong rumespeto, tumingin na tao sa kanila. Hayop ka! Nilaglag mo ako ha! Shuang, sobra ka na! Magsorry ka! Walang iya ka! Nilaglag mo ako! Sobra ka na, Shuang! Umalis ka! Kuya, hindi ko siya sinaktan. Scripted lang lahat ng yun. Miss Leng, scripted ako? Yung sampal na yun, scripted din yan? Sinampal kita, ano ngayon? Makinig ka. Kahit mamatay ka ngayon, walang magre-reklamo. Mr. Shin, dati si Miss Shuang ay nandidiri lang sa akin. Pero ngayon, physical shirt na ang ginagawa niya. Pasensya na po pero hindi na po ako makakadalo sa party. Pakihanap na lang po kayong bago. Xiaoyan, tara na. Oy, sandali lang. Magsorry ka. Naninig mo yon? Sabi ni Kuya, humingin ka ng sorry. Imposible. Magsorry ka! Ano raw? Kuya, bakit ako? Bakit ako magsasorry sa kanya? Pag nagkamali ka, humingi ka ng sorry. Ayokong umulit pa ako ng sinasabi. Kuya, ang sungit pa naman ngayon. Hindi ka naman ganyan dati. Simula nung dumating yung babae na yun, naging iba ka na. Leng Shuang. Pasensya na. Teka lang. Sumakit yung tiyan ko. CR lang ako Bright ng kaibigan mo. Si Shuang kasi spoiled yan. Ganyan na siya since bata pa. Pero dapat magpasalamat ka sa akin ngayon. Ha? Bakit naman? Siya naman ang nanakit ng friend ko. Akala mo ba hindi ko nakita yung plano ninyo? Nakikita ko lahat, no? Mr. Shin, hayaan mo na natin yan. Gusto ko lang malaman. Kasama mo ba ako sa mga events mo? Ayaw ba? Hindi naman sa ayaw. Nakakapagod lang. Lagi kasi ako nakikipagbangayan kay Miss Leng. Hindi naman laging ganun. Yung event ngayon, party ng Su family. Konti lang naman tayo doon. Ang gusto ko lang, ipakita sa'yo yung mundo namin. Anong mundo? Yung mundo na may inuman at diplomacy? Mali mo magustuhan mo yun. Subukan mo. Baka ma-enjoy mo rin. Sige, game tayo dyan. Cellphone ko. Shagwan, okay si Mr. Shin Galingan mo mamaya sa party. Ano ba naman ang sinasabi mo? Hoy, usapan niyo pala ha. Paano niyo ako mahuhuli? Si Xuan. Siya ang foster father ni Shin Mingchuan. Si Su Yukai. Girlfriend mo ba yan? Ay hindi po. Actually siya po si... Siya si Suye, board member ng Kunya Group. Siya si Guanlin. Bagay kayo. Bagay talaga. Nasa siyang master? Nasa sala po kasama yung ibang directors. Okay. Hintayin na lang kita dito. May gusto pala akong pag-usapan. Sige po. Pakibasa nga ito. Tungkol sa leak sa lab natin. Alam mo ba kung sinong gumawa? Sino? Si Zhang Juan pala ang may gawa. Siya? Board member pa naman siya. Hindi mo akalain, no? Pero ganyan talaga minsan. Naikwento na rin before. Ikaw ang gusto kong magmana ng kumpanya. Pero hindi lahat ng board members boto. Ako lang ang buong tiwala sa'yo. Kahit hindi kita tunay na anak. Sa puso ko, anak na kita. Tandaan mo yan sa puso't isipan mo. Para kang tunay kong anak. Si Young Master, hindi bagay mag-manage. Pang-research lang siya. Doon siya magaling, sa laboratory. Doon siya nababagay. Grabe siya. Para yung tunay na anak ni Chilla. Tapos ganda pa ng pagkakasabi niya. Yung core tech mapupunta pa rin sa anak.
Galing na magpaliwanag, kala mo ang bait. Dad, huwag kang mag-alala. Babantayan ko si Zhang Wan. Pag may nangyaring kakaiba, ikaw agad ang unang makakalam. Matanda na ako. Hindi ko na kayo kayang protektahan. Ikaw ang kuya. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa kapatid mo. Pangako mo sa akin, kahit anong mangyari, kahit kailan, poprotektahan mo siya. Dad, pangako. May isa pa. Sabi ni Xiaozu, kailangan ng lab natin ng bagong equipment. Yung high quality. Yung mga gamit na yun, si Lowdown na lang ang meron ngayon. Ikaw na mismo ang kumuusap sa kanya. Puntahan mo siya. Gawin mo ang lahat ng kaya mo. Makuha natin ang equipment. Kapag meron tayo nito, tuloy-tuloy na ulit ang future projects natin. Walang tigil. Okay, Dad. Ako na ang bahala. Sir, invited na kayo sa main hall. Got it. Tara na. Harapin na natin silang lahat. Doon na tayo. Maraming salamat sa pagdalo niyo sa family dinner namin. Ngayon ang main purpose ay ipakilala sa inyong anak ko. Mga uncle niya kayo. Mga mentors niya. Magpakilala ka, anak. Hello po, mga tito at mga uncle. Ako si Su Xiaozu. Galing ako sa Stanford University. Microelectronics. Sana po'y matulungan niyo ako at gabayan. Dito. Maraming salamat po. Lubos ako nagpapasalamat. Grabe, parang kailan lang maliit pa kayo. Kung buhay pa ang mami mo, ang saya siguro niya sa'yo. Super proud siya sa'yo. Ngayon na nandito ka na. Makakahinga na ng maluwag ang dad mo. At least may magpapatuloy ng kumpanya. Tama yan. Balita ko, sa US puro awards ka raw. Lahat ng taon scholar ka. Sa edad mong yan, may sarili ka ng patent ng electronics. Grabe, congrats talaga. At least sa ngayon sa lab company natin, may aasahan na tayo. Tandaan mo, ang lahat ng ito, tunay kang asset sa amin. Pero syempre, sa science research talaga ang strength mo. Ikaw sa laboratorio. Yung management ng kumpanya, sa future pa rin kay Ming Xuan. This one. For Big Bro Chin. Kahit busy siya sa sarili niyang kumpanya, tumulong pa rin sa kunya. Salamat, Big Bro. Wala yan. Sabi nga ni Dad, hindi na sayang ang pagpapalaki sa'yo. Sulit na sulit. Oh, ngayon na nandito na ako. Tutulungan ko rin si Big Bro sa kunya. Xiaozu, huwag ka na mahiya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Huwag kang magalangan. Sabi mo eh. Cheers. Narinig ko, yung kailangan natin sa lab binibenta ni Luda. Sa mga German buyers. Kailangan nating bilisan. Kausapin na agad natin sila. Dad, kailangan talaga natin yung equipment. Super urgent na yun. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Kakusapin ko si Luda bukas. Don't worry na. Kayang-kaya ng kuya mo yan. Dad, Ming Xuan, si Luda sobrang maingat kumilos yon. Huwag kang masyadong maingay. Subukan mo ayusin to internally. Sige. Kuya, mukhang hindi ganun kasimple to eh. Hindi kagaya ng sinasabi nila. Kung may something si Luda, pakinggan mo dapat si Zhang Juan. Tungkol sa lab equipment, dati naman, kapag may magandang opportunity, una siyang sumasalo. Pero ngayon parang iba. Yung mga documents na binibigyan natin kay Mazo, malamang nakarating kay Zhang Wan. Kaya hindi na siya mapakali. Posible bang magkasabot si Zhang Wan at Luoda? Baka ginagamit pa niya si Luoda para sa'yo. Parang ganun. Tumatanda na ba ako? Bakit mo naman nasabi yan, kuya? Kasi ngayon, lahat ng ahas at daga, ang lakas na ng loob na humarap sa akin. Bakit ka natawa? Kasi ang cute mo, Mr. Shin. Sobrang cute. Kinikilig ka na eh. Kailangan mo ba talagang pumunta? Bakit? Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi ah. Alam ko naman si Mr. Shin yan. Kahit anong mangyari, kayang-kaya mo, di ba? Oo naman. Dito na muna kayong lahat sa bahay. Walang aalis ha.
Babalik din ako agad. Hindi ko alam pero parang may mali sa kanya. Nasa si Luda. Mr. Skin, sorry ah. Si Boss Luo may ibang lakad. Hindi siya makakapunta. Pero ako daw ang pinadala niya para makipag-usap. Siya ang nagpadala sa'yo. Sino ka ba ha? Walang giya ka. Hindi mo siya kilala, kuya. Siya teka lang, importante rin naman siya eh. Executive siya ng Kunya Group. Si Mr. Shin Ming Xuan yan. VIP yan, bro. Kailangan ng respeto. Mali mo after 10 years. Hindi natin alam, maging boss ka na rin. Kung hindi interesado si Boss Luo, alis na lang ako. Kapag nagbago ang isip niya. Saka na lang ulit. Babalik ako dito. Anong ibig mo sabihin? Anong ibig sabihin nito? Mr. Shin, sorry pero hindi ka makakaalis ang basa-basa dito. Ah, ganun. Ganito na lang. Mahilig ako sa chess eh. Gusto mo, laro muna tayo. Pampalawag lang ng atmosphere. Tapos pag-usapan natin yung deal. Game ka ba doon? Game? Sige. Pero may twist. Ang gagawin natin laro. Kung matalo ako, kuha mo kahit anong parts ko. Mr. Shin, grabe naman yung pusta mo. Pero kung ako nanalo, akin na lahat ng gamit ni Luoda. Deal! Sige ba? Deal. Pero ngayon, halin kaya ang kukunin ko sa'yo? Manalo ka na muna. Tonight, Shin Min Xuan is dead meat. Nasa si Mr. Shin? Nandyan, sa room 309. Sino kasama niya? Nandun yung mga Scarface at apat na lalaki. May 20 pa sa labas. Sabi ni Scar, kailangan today. Si Miss Xuan, hindi na rin makakauwi. Hello, bilis tawagin mo na yung tropa. Babanatan ko muna sila para sa'yo. Sige, mag-ingat ka. Mr. Shin, andito ka nga pala. Akala ko joke lang sabi ng mga tauhan mo. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Mr. Shin, dati ka pang naglaro ng chess ng buong gabi kasama si Dad. Hindi ko pa rin yun nag-gets. Ngayon turuan mo naman ako. Anong drama mo? Scarborough, bigyan mo naman ng konting respeto si Mr. Shin. Dahil kay Boss Dul na rin. Mag-chess lang kami, promise. Wala akong pake. Tinrap ka niya. Takbo! Huwag nga kayo tumanga nga dyan! Habulin ninyo! Good luck na lang sa atin. Talagang magiging panalo to. Ngayon ang importante. Ikaw na ang next na papalit bilang boss ng grupo natin. Salamat ah. Young Master. Pero si Shin Min Xuan, anak-anakan ni Boss Shu. Hindi ka man lang magbibigay ng konting chance? Alam mo naman ako, marunong magbigay. Kung gusto ko, gugustuhin ko talaga. Si Shin Min Xuan, kinuhang hindi sa kanya. Siya ang may kasalanan eh. Talaga namang si Boss Shu, naloko na. Anak niya mismo, di niya pinagkakatiwalaan. Inampong bata pa ang pinili. Siya pa ang nagmamana. Ewan ko kung anong pumasok sa utak niya. Hindi rin naman magtatagal yung taong yun. Pag ako na ang boss ng grupo, hindi kita makakalimutan. Salamat sa iyong master. Maraming salamat. Hindi ko na kaya. Ikaw na mauna. Tatapusin ko na lang to. Hindi, marami sila dito. Babae ka pa naman. Huwag yun. Halika dito. Asa na ba sila? Hanapin niyo, bilis! Habulin nyo! Nasaan na sila? Tulon! Kailan ba dadating sila, Chanlo? Tahimik ka lang. Huwag kang maingay.
Ay nako! Nasaan na sila? Nandyan lang sila. Biglang nawala. Boss, andyan pa sila sa uping. Sige, evacuate! Aba, sino ba to? Ang lakas ng dating ah. Ay, kayo pala mga tropa. Tropa, kami? Ang kapal mo ah. Dapat boss ang tawag mo. Ang tapo mo na porket nasa likod ka ni Xing Mingshuan. Ha? Relax ka lang. Unahin ko kayong dalawa eh. Bago ang boss ninyo. Patay ka sa akin! Ano? Yun lang pala. Akala ko pa naman matindi ka. Ang weak mo pala. Nasaan? Nasaan ang boss ninyo? Ang lakas mo pala, Chanlong. Easy lang bro, easy lang. Yung boss ninyo, sinama ng babae. Hinahanap pa rin namin eh. Huwag niyo na ako intindihin. Makinig kayo. Sabihin ninyo sa amo ninyo na hindi ako takot sa kanya. Mas mabuting mag-ingat siya. Gusto mo bang patayin ang kuya ko? Tanungin mo muna kung payag ako. Oo na. Laya! Pirmahan mo na yung kontrata. Sige na. Oo, pipirma ako. Pa, ito na po yung kontratang pinirmahan. Patingin po ko sa inyo. Hindi na kailangan. Pag ikaw ang humawak, kampante na ako. Mr. Su, hindi nyo alam. Para lang sa kontratang ito, muntik nang mamatay ang kuya ko. Ay, grabe na yan ah. Sino yon? Sino naglakas loob? Salamat talaga sa'yo. Si Xing Tianlong, hindi marunong tuman ng utang na loob. Isang utang na loob ko na sa'yo yan. Kahit saan, kahit kailan. Handa akong tumaya para sa'yo. Walang anuman. Pero, Mr. Shu, narinig namin ni Chanlong kanina. May nagbabalak pumatay kay Shin. Mingshuan, mga tao ba ni Mr. Lu ang may pakana nito? Feeling ko hindi naman ganun kasimple yan. Wala naman ako ng atraso kay Mr. Lu. Kung mamamatay ako, wala siyang mapapala. Sir Shin, balikan nyo nga, isipin nyo mabuti. May nakaaway ba kayo recently? Business world is war. Hindi may iwasan. Normal na may makaaway ka. Minsan di mo pa alam. Dapat pala, hinuli natin yung si Scarface eh. Pinatagal pa natin. Kayo, tingin ninyo. Sino sa tingin nyo ang galit sa akin? Mingshuan, relax. Ayusin natin to na maayos. Ibibigay ko sa iyo ang hustisya na deserve mo. Salamat pa. Mga inutil. Isang tao lang di ba mamatay?